Hi guys, good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan. And for today's video, may sasagutin po tayong tanong ng isang kahabi po natin. Pero before that, tanggalin ko na po muna tong screen natin dito. Ayan po guys, natanggal ko na po itong net natin dito. Ngayon, yung tanong po ng isang kahabi po natin ay kung gagaling pa po ba raw yung napunit na fins ng ating mga koi or yung na-damage. So yun, saktong-sakto po dahil na-experience din po natin yan dito at meron po tayo ditong example. Ito pong kuha po natin at syempre update na rin po ito dito. Yan. So yan po guys, yung tanong nyo po, ang sagot po dun ay yes, pwede po siyang gumaling. Ayan. Kaya nakita na naman po yung kuha ko natin guys. Nagdikit na po talaga yung kanyang fins. So yun, sakto po yan. Nung isang araw na lang bago po nung show, tumalon po yung kuha ko natin. Kaya na-damage po yung kanyang fins. Ayan, papakita ko po dito yung itsura niya, yung pagka-damage niya. Ayan, napunit po talaga hanggang po dyan sa dulo ng kanyang fins. Pero ayan, kita nyo naman po after 1 month, gumaling din po siya. Ayan. So may mga na-experience rin po ako dati yung mga isda ko na yung high pin, na may isda po kasi akong high pin nun, yung dun sa mga kahabi natin na matagal na nakapanood sa videos natin. May high pin po tayo, yung platinum natin na high pin, yung koi, yun kinain po siya na janitor fish natin dito. Yun, pero yung janitor wala na po, binigay ko na po yun sa pinsan ko. Kasi may maraming lumot po kasi yung pan niya. Dito sa pan natin, dito sa kabila wala po kasing lumot, kaya yung koi po natin yung kinain niya. Ayan, so yun na ubos po talaga yung kanyang buntot at saka yung kanyang mga palikpik. Naubos po talaga, para na lang po siyang sanga ng kahoy. Ayun. Yun nga, sineparate po natin siya, tapos yun, kinarantin po natin. Yun, gumaling naman po siya at bumalik din po yung pagka-high pin niya. Yun, tumubo po lahat ng mga fins niya at bumalik po siya sa dati. Yun, medyo matagal lang po yun. Itong kuha ko natin, 1 month, gumaling na po yung kanyang sugat at saka yung nagdikit na po yung kanyang mga fins. Ayan po kahabi. So yan po yung sagot natin sa tanong nyo. Ayan. Update na rin po tayo dito sa mga kahabi natin na nagtatanong about dito sa ating kuha ko. Yun. So ito na po sila. Yan, ito po yung showa natin guys. Yan, yung kuha ko natin. So mapapansin nyo yung kanyang fins, yan dito sa kabila. Yan. Hindi mo na mapapansin na napunit po pala siya. Yan. Pero yung dulo nung kanyang dorsal, di pa po siya ganong tumubo. Yan. Basta baka hindi po klaro dito sa ano. Hindi po siya yung dati talaga na kasing taas po nung dati. Kasi na putulan po kasi siya. Pero ngayon okay na po yung ano niya. Yan. Konti na lang at babalik na rin po siya sa dati. Ayan. So yun po yung sagot natin kahabi based on experience din po natin. Gumagaling po talaga yan. Basta provide lang po tayo ng magandang quality ng tubig. Saka yan, tubig po talaga isa sa magpapabilis po ng pagaling po nila. Wala na po akong nilagay po dyan ng mga gamot, yung para pangpahid po sa kanila. Wala lang po talaga akong nilagay. Yan. Hindi po kasi ako gumagamit ng mga mga gamot dito sa mga isda natin. Kasi siguro ko lang po talaga na maganda po yung tubig natin, yung water change, tapos paglinis ng mga filter chamber, ganun, para makaiwas po tayo sa mga sakit-sakit po ng mga isda. Yan. Kasi di naman po tayo talaga expert pagdating sa mga ganyan, kaya ginagawa natin prevent na lang. Prevention is better than cure. Kaya yun,
Pero di po tayo expert pagdating sa mga gamot-gamot na mga ganyan mga kahabi. Nagpapaturo lang po tayo sa mga kahabi din po natin na magagaling po talaga pagdating sa mga ganyan. Kaya tayo minimake sure lang po natin na maganda po yung quality natin tubig para di po tayo ano ng mga ganyan. So ayan po yung kuha ko natin guys. Ayan. Nag-video na po ako ngayon kasi gumagawa din po tayo ng content dito ngayon. Ayan, naisip ko na lang po na i-video din po ito para masagot po yung kahabi natin. Ayan, so ayan po kahabi. Ayan. So pwede niyo pong balikan yung video natin dyan nung before nung Koisho, or hanapin nyo lang po yan sa mga video natin. Nandun po yung kanyang yung nagupit yung na punit po niya na fins. Ayan, nakikita nyo po dyan. Ayan. So ngayon ito nga, gumagawa po tayo dito ng content. Nag-set up po kasi ako dito ng aquarium. Pero ito, may nakita po ako dito. Ewan ko kung ano. Ilalagay ko ba ito dito sa aquarium natin or ano ba? Kasi mag-set up po ako dito. Hindi lang po ito planted. Hardscape lang po yung gagawin natin. Hindi po kasi tayo magaling pagdating po dyan. Kaya nagpa-practice pa din po tayo. Ngayon, hardscape lang po tayo para po dito sa mga glowfish natin. Yan, itong meron po ako ditong driftwood. Ito ay yan, okay na po talaga siya. Yan, ugat po siya ng kahoy. Ito po yung gagamitin siguro natin. Tapos meron po ako ditong ito, may mga tumubo na po dito. Yan guys, hindi ko na po siya tatanggalin. Ilalagay ko na po siya dun sa aquarium natin. Galing po itong Negros nung pumunta ako dun. Nakita ko po kasi yan. Tapos maganda pong tignan kaya pinulot ko. Yan po yung mga gapi natin. Tapos yung ibalis na natin. Ito na po pala yung area natin dito guys. Yan, yung mga tanim na po tayo nilagay dito. Yan. Tapos ito po yung mga isda natin dito. Hello! Cute! Cute talaga ng mga rancho guys. Yan. Yan po sila. Yan, may isa pa pong halaman doon. So, ayun. Hello. Yan, twice a day ko na lang pong pinapakain tong mga isda natin dito. Kasi para makarecover naman po yung kanilang katawan. Yung kidney nila, makarecover din dun sa mga pinapakain natin sa kanila nung grow out pa. Yun, every hour po kasi tayo nagpapakainan para makuha po talaga yung gusto natin result para sa kanila. Yun nga, di naman natin alam, first time din po natin na sumali ng show. Yan, di po nakasama lang po sa top 2 itong ating kuha ko. Yan, buti nga nakasama pa siya. Tapos itong show 1 natin nakasama sa top 4. Ayun. So yun lang po yung kinaya nila guys, kasi itong kuha ko natin may chance po sana, pero yun nga, tumalon nga po siya. Yun. So pero pinaka-importante po doon yung experience po na nakuha natin. Sure ko na magamit po natin yun sa susunod na grow out na or sa mga koisyo na sasalihan po natin. Di po natin alam kung kailan, pero basta may mga natutunan po tayo doon at i-apply po natin sa susunod para baka makachamba din po tayo. Importante po dyan, happy lang po tayo sa pag-aalaga natin sa mga isda natin. Yun naman po yung pinaka-importante doon. At bonus na lang po yung pag nanalo po tayo. Ayan. Super ganda naman ng mga isda natin guys, diba? Ayan. Yun po yung importante. Hello! Yan. So ngayon, mag-kukurek-kurek muna ako dito. Ano yung gagawin ko dito sa tank na to.
may isa pa dito. So baka mag-set up din po tayo ng mga maliliit na tank guys. Sino man po sa mga habi natin siya ng mga skipper po talaga. Sensya na po kayo, beginner lang po talaga tayo dito. Nagpa-practice lang po tayong mag-set up ng tank. Ayan, bibili po ako ng mga maliliit na tank tapos i-set up po natin para makapag-practice po tayo. Ayan, maganda din po kasi siyang tignan guys. Parang meron kang miniature nature. So, gagaling din po yung isda nyo, kabi. Make sure lang po na maganda po yung quality ng inyong tubig. Tapos, yun. Kausapin nyo po yung isda nyo na sana gumaling na siya. Effective po yun. Basta yun. Thank you kahabi and see you on our next video. Bye!